sa atin ay may relihiyon, may kanya-kanyang paniniwala at tradisyon. At higit sa lahat, ang bawat relihiyon ay may kanya-kanyang kahalagahan. Ngayong araw, tatalakayin natin ang kahalagahan ng bawat relihiyon sa ating mundo. Una na dito ang Christianity o Kristyanismo. Alam naman natin na ito ang pinakamaraming relihiyon sa ating mundo. No? Ang kahalagahan nito ay nagtuturo ng walang hanggang pag-ibig at pagpapatawad na nagiging pundasyon ng maayos na relasyon sa kapwa. At binibigyan din dito ang dignidad ng bawat tao dahil sa paniniwalang lahat ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Sumunod naman ang Hinduism o Hinduismo. Ang kahalagahan ng relihiyon na to ay nagtuturo ng pananagutan sa bawat kilos o ang karma na naghihikayat sa tao na laging gumawa ng mabuti sa abot ng makakaya. At binibigyang halaga din ito ang pagtupad sa tungkulin o yung dharma upang mapanatili ang balanse at kaayusan sa universo. Pangatlo naman ang Taoism o Taoismo. Ang kahalagahan naman ng relihiyon na ito ay nagtuturo ng pamumuhay ng may pagkakaisa sa kalikasan na nagpapaalala sa tao na maging payak at maging mapagkumbaba. At binibigyan din ito ang balanse sa lahat ng bagay o yung tinatawag na yin at yang na tumutulong sa mga tao na harapin ang mga pagbabago sa buhay ng may kapanatagan. Pang-apat naman ay ang relihiyong Islam, no? Ang kahalagahan nito ay itinataguyod ang ganap na disiplina at pagsuko sa Allah dahil nagbibigay ito ng direksyon at kaayusan sa buhay ng isang tao dahil mas pinapalakas ang pagkakapatiran at pagtutulungan sa pamamagitan ng obligasyong tumulong sa mga mahihirap o zakat. Ang panglima naman ay ang Judaism o Judaismo. Ang kahalagahan ng relihiyon na ito ay nagbibigay ng pundasyon para sa katarungan ng batas, moral sa pamamagitan ng 10 utos na sinusunod ng maraming bansa. Alam naman natin yung 10 utos ng Diyos, no? Kilalang-kilala naman siya hindi lang sa bansang Pilipinas, no? Kundi sa ibang bansa din o sa ibang relihiyon. At binibigyan din ito ang kalagahan ng pamilya at kasaysayan na nagpapanatili ng matatag na pagkakakilanlan at kultura. At ang panghuli naman ay Buddhism o ang Budismo. Ito naman ay nagtuturo ng middle way kung saan hinihikayat ang tao na mamuhay ng may balanse, hindi labis na may karangyaan at hindi rin labis na pagtitiis. Ngayon, alam na natin ang kahalagahan ng bawat relihiyon. May kanya-kanya silang paniniwala, may kanya-kanyang ritual or tradisyon, no? Pero, sa pagkakaiba ng mga relihiyon sa mundo natin, ay hindi dapat tinitignan bilang hadlang, kundi bilang isang makulay na yaman ng karanasan at karunungan ng tao. Sa kabila ng magkakaibang ritual, wika, at simbolo ng lahat ng relihiyon ay nagtatakbo sa isang layunin.